the most powerful name, the name above all names, the name of our Savior, the name which means that God is with us, the name of our Lord, the name of our King. Thank you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Indeed, you are worthy to be praised. And so this morning, O Lord, as we continue to praise you, to worship you, as we listen to your message, to your word, prepare each one of us. We pray for forgiveness of all our sins, cleanse us, and continue to transform us into your likeness. Forgive us, Lord. Prepare us, our whole being. Open our hearts. Open our mind. Speak to us. Speak your truth to us. And help us to really retain these words, to accept them into our lives as a way, as your means to transform us, to change us, to mature us. Amen. So that as we live our Christian walk, we will truly be your light, your instrument in this world for others to know you, for others to glorify you, for others to commit and entrust their lives to you. Yes, O Lord, this is a challenge for each one of us, and we cannot do this without you, without your grace, without your mercy, without you working in our lives, without you living in us. So thank you. We glorify you this morning. Speak to us. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. So, ano na po yung pinag-uusapan pala natin na libro? Philippians. So, nasa Philippians pa rin po tayo. At last Sunday, ang ating ang na-share ay tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig, di po ba? Yung prayer ni Paul that the love of the Philippians will abound, will increase more and more. At sabi doon, in knowledge and in all understanding. Kaya po importante talaga na yung paglago ng ating pag-ibig, yan ay nasangkapan ng kaalaman at tamang pag-uunawa. Dahil sabi doon, upang mapili natin, magawa natin yung nararapat nating gawin. Kagaya ng mga testimonies kanina tungkol nga sa pag-ibig ay talagang makita natin. Sabi ni Trent kanina, yung pag-ibig ay talagang we are not supposed to overcome evil with evil, but we have to overcome evil with good. Yan ay isang talagang pagpapakita ng pag-ibig na lumalago sa atin. Sabi din doon, yung talagang inangat, yung talagang level ng pag-ibig na dapat nasa atin habang ito ay lumalago. Kasi sabi doon, love your neighbors as you love yourself. Pero anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? As I have loved you, di ba? As I have loved you. So ganon na ang measurement na talagang mahalin din natin ang iba. Kaya nga sabi doon love your enemies. Bless those who curse you. So kung hindi natin, sabi natin, lumalago yung ating pag-ibig, pero ito ay hindi nakabase sa kaalaman
kung ano ang katotohanan ayon sa salita ng Diyos, hindi rin magiging tama yung ating pinapakita. Sabi nga doon, it will guide us to really choose and to do what is right. So, yun ang pag-ibig. Sa ating topic ngayong umaga, dito natin makikita kasi si Paul talagang isinabuhay niya itong klaseng pag-ibig nito. So si Paul ay talagang magandang example para makita natin yung talagang lumalago na pag-ibig sa kanya. Ito ay nakabase dahil sa kaalaman niya kung sino ang Diyos. Dahil makita natin dito na kahit siya ay nakakulong, naka-house arrest, kasi yun yung introduction natin, ay talagang pinakita niya pa rin kung ano ang tunay na pag-ibig. Yan ang maganda kay Paul na una, yung kanyang pag-ibig sa Diyos at yung kanyang pag-ibig sa ibang tao. Yung kanyang focus sa Diyos at ang kanyang focus sa mabuting balita. So nakakulong na siya, pero makita natin na siya ay naging blessing at yung pagkakulong niya ay actually naging blessing sa kanyang focus tungkol sa mabuting balita. So, babasahin po natin ito. Ito ay makikita natin sa verses 12 to 18 ng chapter 1 ng Philippians. So, ito ang ating mababasa. But I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel. So ito ay sumulat siya sa mga taga-Filipos para sabihin sa kanila na huwag silang mag-alala sa kanyang pagkakulong. Kasi syempre, di ba, pag meron tayong kilala, meron tayong mahal na isang tao at nabalitaan natin na siya ay nakakulong, syempre yung pumapasok sa ating isipan, kumusta na kaya siya? Lalo na si Paul, kumusta na kaya yung kanyang ministry? Ano na kaya ang kanyang ginagawa? Nahinto na kaya yung kanyang ministry dahil sa kanyang pagkakulong? So sabi niya, don't worry. Kasi ito ang nangyayari sa atin. At yun ang ating makikita. So that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains, yung kanyang pagkakulong, are in Christ. And most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill. The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely supposing to add affliction to my chains, but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And in this I rejoice. Yes, I will rejoice. So makikita natin dito, sa mga talatang ito, na yung pagkakulong ni Paul ay hindi nasayang. Paul's prison time, not wasted time. So, sa pamagat lamang ng ating topic ngayon, may pagkakataon ba na dahil sa ating situation ay wala tayong nagagawa? Dahil sa ating situation ay parang baka tumalikod tayo, o kaya umatras tayo, o kaya hininto natin yung ating ginagawa. Pero kay Paul, nakita natin, ito yung aking situation, hindi ko sasayangin ito. Meron at meron pa rin akong nagagawa at magagawa dahil pa rin sa grasya at tulong ng ating Panginoon para sa aking pagsisilbi sa Kanya. Yan ang kay Paul. Yan ang talagang pag-ibig na lumalago. Di ba? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ibang tao. Yan kay Paul. Kaya, Paul's prison time, not wasted time. Hindi na sayang. Iniisip ko ngayon,
Minsan, ang daming hindi nga tayo nakakulong, wala nga tayong problema, pero maraming oras ang nasasayang. Mas maraming oras ang nagugugol para sa Facebook. Mga ganun. Okay, so it will be a challenge to us. So dito, makikita natin ang tatlong sub-points. Mga points natin. That Paul's prison time was not wasted because it served to advance the gospel. And secondly, it exposed the motives of preachers and it resulted actually in rejoicing. Isipin mo, nakakulong ka, nandoon pa rin yung saya. Di ba? Nandoon pa rin yung kagalakan. So, makikita natin sa mga verses na ito. So, first, his imprisonment served to advance the gospel. Ito ay ating mababasa sa verse 12. I want you to know, brethren, that the things which happened to me, hindi lang yung kanyang pagkakulong eventually, kundi lahat yung nangyari mula nung siya ay hinuli at hanggang siya ay dinala sa Rome. Ang daming nangyari habang sila ay naglalakbay. So lahat ito, yung nag-culminate sa kanyang pagkakulong, sabi niya to me, have actually turned out for the furtherance of the gospel. Yun yung positibo niyang nakita. Ito ang nangyari sa akin. Eventually, ako ay na under house arrest. Pero, dahil dito, lalong nagkaroon ako ng opportunity para may hayag ang mabuting balita. So yung nakita niyo yung situation na as an opportunity to continue serving the Lord. Tayo minsan, pag tayo ay nakatingin sa situation malabo na, mahirap na, wala na akong magawa dito. So paano ito nangyari? Paano yun talagang nag-serve to advance the gospel? Kasi sabi niya dito it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ. Tinignan ko itong palace guards. Ito yung talagang yung imperial guards o yung Praetorian guards, yung talagang nagwagwardya sa mga matataas na opisyal at that time. At sabi doon, may isa akong nabasa na maaari 1,006 sila, may nagsabi pa doon ng mga 2,000 sila. Kahit ilan man, pero ibig sabihin, marami sila. At kung si Paul ay under house arrest, meron talagang naka-assign na mga gwardya sa kanya. Makikita natin mamaya na he has been under house arrest for 2 years. So kung 24 hours na merong nagwagwardya sa kanya, at sabi doon, isang gwardya mag-duty ng 4 hours. Or 6 hours yata. So, pag 6 hours, ilang gwardya? 4. Diba? 4. Pero parang 4 hours yata yung nabasa mo So, kung 4 hours, 6 guards in a day. Yung talagang 24 hours na gwagwardya sa kanya. At sa 2 years na yan, hindi natin masasabi na pare-pareho ang gwardya niya everyday. Hindi natin masabi. In fact, ang sabi niya, the whole palace guard. Hindi lang some. And all the rest. Ano yung the rest dito? Sabi rin sa aking nabasa, na maaaring ito yung mga nagtratrabaho sa palace. Yung mga staff sa palace. So dito, sila, they were enlightened. Bakit sila na-enlightened? Nalaman nila na si Paul ay hindi ordinary na criminal. Hindi dahil siya ay gumawa ng krimen, kaya siya ay nakabilanggo, kundi siya ay nakabilanggo dahil sa ating Panginoong Hesus Kristo. So Paul was not just another prisoner, but he was an emissary for Jesus Christ. At dahil dito, maraming na-convert sa kanila. Marami.
ang na-convert sa kanya. Nalaman nila yung rason. Siyempre, bakit ka nakakulong? Ano bang ginawa mo? Dahil kay Kristo. Sino si Kristo? So, yun ang naging opportunity ni Paul na ipagkilala, ipahayag si Kristo. At sabihin kung ano ang ginawa ni Kristo sa kanya at kung ano ang magagawa ni Kristo sa kanila. Kaya makita natin na yung pagkakulong ni Paul ay naging opportunity. Nakapag-minister siya, na-enlighten niya yung mga nandoon sa palasyo. Kita niyo yan? Kaya sabi nga dito Paul could minister effectively and bring glory to God in less ideal circumstances. Hindi niya inantay na maging maganda yung kanyang sitwasyon para siya ay mag-minister. Kundi anuman yung kanyang situation, ito man ay isang mahirap, less ideal, sabi dito na talagang sa tingin niya, pag tayong siguro nandoon, parang ito ay may limitasyon sa ating magagawa. Pero kay Paul, yun ay naging opportunity. And then secondly, paano na-advance yung gospel? Sabi rin dito, many believers were encouraged and inspired to share the gospel boldly. At mababasa natin yan sa verse 14. Kasi sabi dito, most of the brethren in the Lord, having become confident in my chains, are much more bold to speak the word without fear. Lalo pang tumibay yung kanilang pananampalataya at karamihan sa ng mga mananampalataya sa Panginoon at lalo silang tumapang sa pagpapahayag. So, na-encourage sila, na-inspire sila. Sabi nila si Paul, nakakulong tayo ng mga mananampalataya. Free naman tayo, hindi tayo nakakakulong. Kung si Paul may nagagawa sa loob, kung si Paul makikita natin na successful habang nasa kulungan, tayo pa kaya? So, naging challenge, nag-encourage sa kanila, nag-inspire sa kanila yung situation ni Paul. Para lalong sila, sabi dito speak the word without fear boldly. Lalo silang tumapang para ipahayag ang salita ng Diyos. And then, meron sa, paano kaya nila, paano ba tayo ma-encourage sa isang nakakulong? Na talagang, sabi natin, nakakulong, pero paano yan maging encouragement sa atin? So, nakita ko na talagang si Paul, kahit na siya ay nakakulong, ipinagpatuloy niya yung talagang kanyang pagmiminister. Di ba? Sabi natin, opportunity. At meron siyang kagalakan. Makikita natin yan. So, na-realize ng mga mananampalatayang ito na nasa labas na, nasa kanya ang kapayapaan ng Diyos. God's peace is with him despite the fact that he is in prison because he saw that his situation is an opportunity to continue serving the Lord. Nakita nila yung katapatan ng Diyos. Under house arrest, si Paul actually ang nag-upa. Sabi doon sa Acts 28:8. Nung pagdating nila doon sa Rome, hindi siya ikinulong, nakasama yung mga ibang kriminal, kundi siya ay pinayagan na umupa. So, ibig sabihin niyan, magbabayad siya. At makita nila na talagang faithful ang Diyos kay Paul kasi na-provide lahat yung kanyang pangangailangan. Hindi siya iniwan ng Diyos. So, naging encouragement, God's peace, God's faithfulness, and then God's sovereignty. Bakit? Yung kanyang pagkakulong, sabi nga natin, naging opportunity. So sabi nila, kontrolado pa rin ng Diyos because He's a sovereign God ang situation. So yon ang nag-encourage sa mga ibang mananampalataya para ipagpatuloy, para talagang mas maging matapang na ihayag ang mabuting balita.
At ang pangatlo, makikita natin yan sa Acts 28 verses 30 to 31. Sabi dito Then Paul dwelt, ito yung sinasabi ko kanina, 2 whole years in his own rented house and received all who came to him. So, free actually na may mga bisita. Si Paul. So, tumanggap siya ng mga bisita at ito ang ginawa niya. Ang opportunity na naman nakita niya, uy, ang dami nagbibisita sa akin. Sabi niya, preaching the kingdom of God, teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. So, he was actually free to evangelize. He was free to evangelize. Talagang ang ganda ng kanyang situation. Actually, parang, sabi ko parang naging captive audience. Dahil sila ang bumibisita, di ba? Akala nila, kumusta si Paul? Makita natin, si Paul nakakulong, siya pa ang nag-evangelize sa kanila. Meron yung sabi ni Pastor Alex, nung i-discuss namin ito, meron siyang nasabi na, Pastor, may sakit. Yung mga bumibisita, yun ang tsansa ni Pastor para i-evangelize yung kanyang mga visitors. So sabi niya, oo nga, hindi siya makapunta dahil sa kanyang sakit, hindi na siya punta sa iba't ibang lugar para mag-minister, pero may dumarating na mga bisita. At yun ang naging opportunity niya para i-evangelize sila. And then, alam natin, nasabi natin na may 4 na epistles na naisulat dapat 4 epistles were written. Na-erase ko yung written doon. So, nakita na natin. So, sa mga 4 na situations lang na ito, makita natin na, ito ang opportunity, ito ang situation ni Paul. Siya ay nakakulong. But you see, it has served to advance the gospel. Insofar as Paul is concerned. Why? Focus siya sa ating Panginoon. Focus siya sa mabuting balita. Hindi naging hadlang yung kanyang situation para may pagpatuloy niya yung kanyang pagsisilbi sa ating Diyos. Yan ang pag-ibig na lumaliko. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa-tao. And then, pangalawa, sabi dito, si Paul, siya ay nakakadayla, di ba? Siya ay nakagapos. Actually, yung kahit na under house arrest, sinasabi nila na nakakadena yung kanyang paa sa gwardiya. Ganun yan. So sabi niya, oo, ako ay nakakadena, pero ang salita ng Diyos, hindi nakakadena. Ako ay nakabilanggo, nakakulong, pero ang salita ng Diyos ay hindi nakakulong. Maaring ako ay may sakit, pero ang salita ng Diyos ay walang sakit. Di ba? Parang gano'n. So, makita natin na ito ang salita ng Diyos. Ito ang aking situation, pero kailangan ihayag ang salita ng Diyos. And then sa Ephesians, chapter 6, verses 19 to 20, NLT ang nakita ko dito. Makita natin, oo, ito ang aking opportunity, nakapaghayag pa rin ako ng salita ng Diyos. Hindi, pagpapatuloy ko pa rin yung aking ginagawa dahil nasa pagtawag sa akin ng Diyos. Pero makita mo yung puso ni Paul. Pray for me. Pray for me. Kailangan pa rin na yung support ng mga ibang mananampalataya. I am in chains now, still preaching the message as God's ambassador. Ako ay nakakulong, pero pinagpapatuloy ko na ihayag ang salita ng Diyos bilang kanyang mensahero. Please pray for me. His imprisonment, secondly,
exposed the motive of preachers. So makita natin dito sa verse 15 na merong mga naghahayag ng salita ng Diyos pero hindi tama yung kanilang motibo. Masama ang kanilang motibo. Pero meron din yung may magandang motibo. Yung tamang motibo. Kasi sabi dito some indeed preach Christ even from envy. Nagsiselo sila kay Paul. And strife. And some also from goodwill. So, yung mga may bad motive, yung may masasamang motibo na nagpre-preach, so pwede pala, no? Pwede pala na merong naghahayag ng katotohanan. Now, by the way, ito ay, ang pre-preach nila ay totoo. Hindi yung mali na katuruan tungkol kay Kristo. Kasi kung mali yung kanilang itinuturo, kagaya sa Corinthians at sa Galatians, iko-correct yan ni Paul. Iko-correct. Kaya kinorek niya yung mga naghahayag doon kasi mali. Mali. Winawar niya yung mga mananampalataya sa mga false teachers. Sa Philippians, walang warning na ganon. Kaya itong tinutukoy ni Paul, tama. Tama yung kanilang doktrina. Tama yung kanilang sinasabi. Sabi nga doon preach Christ. Yung preach is from the term keruso. Tama? Keruso. Herald, messenger. At pag ikaw ay isang messenger ng isang hari, yung talagang ihahayag mo kung ano yung order ng hari, wala kang ibang sasabihin kundi talagang yun lang. Huwag kang mag-comment, huwag kang magdagdag ng inyong sariling opinion. So yun yan. Kung ano yung dapat mong ihayag, yun lang. So ito yun yung ginagawa ng mga preachers na ito. They were proclaiming, inahahayag nila kung ano ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, tungkol sa mabuting balita. Kaya lang, iba yung kanilang motibo. Sabi nga dito out of envy and strife. Ang mga tao ito ay naiinggit kay Paul. Siguro, tinitingnan nila, si Paul nakakulong pero tuloy-tuloy naman na nag-minister. So parang naiinggit sila. So ito yung mga rival. Sabihin na lang natin, ang tingin nila sa pag-minister ay competition. Parang sports fest. Yun siguro ang tingin nila. Hindi, pero talagang iba. Akala nila, rival nila si Paul. Yun ang tingin nila kay Paul. So, dahil sa inggit, sila nag-preach. Sabi nga dito envy, strife. Ginagawa nila ito dahil sa pansariling hangarin. Selfish ambition. At inaakala nila na pag ginagawa nila, lalo nilang sasabihin kay Paul, tignan mo, kami ay hinahayag namin ang katotohanan, pero hindi kami nakukulong, ikaw, nakakulong ka. Parang dagdagan daw yung hirap ni Paul sa kulungan. Naipakita na sila ay mas magaling kesa kay Paul. So yun, bad motive. Pero salamat dahil meron yung maganda yung kanilang motibo. Na ito ay out of love. Yung sabi ko nga kanina, lumalago ang pag-ibig na talagang alam nila kung paano nila i-express. Alam nila yung dapat nilang gagawin dahil sa pag-ibig. At ito yung mga may totoo, may mabuting motibo sa paghahayag ng salita ng Diyos. Nakita niyo? Kaya, kailangan din palang i-check natin ang ating sarili. Maaari na tayo ay ginagamit ng Diyos. Maaari na tama yung ating sinasabi, hinahayag. Pero ano nga ba ang dahilan? Ano ang motibo natin?
Marami dyan eventually na-expose na ang kanilang motive ay pera. Maraming preachers na lumalabas dahil sa pera. Ang iba para lang sila ay matanyag, makilala, pansarili talaga. So, tignan natin, ginagawa ba natin ito para lang masabi ni Pastor Alex na, uy, buti pa yun, nag-house to house para mag-preach. Para lang sabihin, ma-recognize tayo dito sa church. Yun ba ang ating dahilan? So, kailangan i-check natin ang ating motibo sa ating paghahayag sa salita ng Diyos. Kung tayo ay tumatayo dito, mag-testify, aawit para sa Diyos, ano nga ba ang ating motibo? Pag tayo ay tumutulong sa mga gawain dito sa church, ano nga ba ang ating motibo? Sana kagaya natin ng mga ito from goodwill and out of love. Love sa ating Diyos at love sa ating mga kapatid dito sa iglesia. At love natin, sabi doon, sa ibang tao. Sana yon ang ating magiging motibo. And then, so makita natin dito na yes, siya ay nakakulong. Na yes, may mga preachers na hindi tama yung kanilang motibo. But si Paul, it resulted in his rejoicing. Sabi nga dito what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And for this I rejoice. Yes, I will rejoice. Sabi niya, what is important is Christ is preached. Pero wag nating sabihin na, ay, ganun pala. Hindi. Importante pa rin ang motive. Okay? Sinasabi natin, importante pa rin ang motive. Pero dahil sa sitwasyon ni Paul, nag-rejoice pa rin siya kahit na may mga ibang motibo ang mga ibang preachers dahil nakikita pa rin niya that the gospel is being advanced. Nakikita pa rin niya that Christ is being preached. Alam nyo, sabi nga natin, may mga preachers, iba yung kanilang motive, pansarili ang kanilang motive. Pero kung totoo yung kanilang sinasabi, at maraming na-convict at nabago, okay? So yung motibo ng nag-preach, hindi babaguhin yung katotohanan. At kung ano yung pag nangusap ang Diyos na ginamit niyang preacher na yan, yung conversion na yan, ay hindi pa rin mawawala. Yun yung point doon. Pero sana maging tama pa rin ang ating motibo. Hindi natin sinasabing i-disregard natin ang motive. Hindi. Pero sa pagkakataon na ito, sabi ni Paul, yes, ganyan ang motive nila, pero masaya pa rin ako. Nagkagalak pa rin ako. Because Christ is being preached, and people are being converted, and people are being saved. Paul, makita natin, did not, yung time niya was not wasted. Why? Hindi lang siya, parang sabi, nakakulong ako, sir, dito lang ako sa preso. Nakulong din naman ako He did not passively languish in prison, pero naging active pa rin siya. Naging aware pa rin siya sa kanyang situation na, ito ay isang opportunity. So he pursued a ministry despite his situation. In the midst, sabi dito, of trouble. And he did not give up his calling. He was on top of his situation. Well, definitely by God's grace. So makita natin si Paul na talagang naging
yun ba? Ito ang aking situation, pero ano yung dapat kong reaction? Ano ang dapat kong gagawin? May nakita ko dito, it's not the situation, it is our reaction to the situation. Kasi minsan, sabi natin, kasi. Di ba? Yan ang rason natin kaya wala tayong nagagawa. Kasi. Pero hindi. Sabi dito what really is your reaction to that situation? In relation sa atin bilang mga mananampalataya. And it says here, our reaction to any given situation reveals our character. Lagyan ko ng our Christian character. It will reveal who we are. It will reveal the level of our maturity as Christians. Sabi ni Paul Washer, na nakikinig ako sa kanyang preaching last Thursday, kaya sinulat ko. Difficult times make strong people, good times make weak people. Yan din actually ang sinabi ni James, di ba? Sa James 1:2. Rejoice. Rejoice when you face trouble of all kinds. Sabi pa nga doon Why? It will build our character. It will build our character. So makita natin dito, ito ang sitwasyon ni Paul at ito rin ang challenge sa atin. Ano ang magiging reaction natin? Ano ang dapat naging gagawin kung ito ang ating situation? So makita natin na ang ating reaction ay it will be determined kung ano yung level din ng ating pananampalataya sa Diyos. Mamimeasure din pala. At kung payagan natin ang ating sitwasyon ay i-develop ang ating character, so magiging tama eventually yung ating reaction sa mga situations natin. At yun ang nangyari kay Paul. Yun. Naging tama yung kanyang reaction. Bakit talagang yung level kanyang pananampalataya, yung kanyang character bilang isang mananampalataya talagang napakataas. Dahil yung mga nangyari sa kanyang buhay, yun ang nag-strengthen sa kanya. At paano niya nagawa yun? Nakafocus siya sa ating Panginoon at sa mabuting balita. Let us fix our eyes on Jesus, not on our situation. Otherwise, our time while in that situation will be wasted. Diba? Yeah. We have to fix our eyes on Jesus. For the joy set before Him, ito actually ang ginawa ni Juan. Ito ang mangyayari sa akin. Ako ay papako sa cross. Ako ay pahirapan, papako sa cross. Ako ay mamatay dahil sa kasalanan ng mga tao ito. Ako ay mapapahiya. Ngunit talagang kailangan gawin ko ito. Kung yon ang ginawa ng ating Panginoong Yesus para sa atin, then it says here, we have to fix our eyes on Jesus because He is the pioneer, the perfecter of our faith. The author and the perfecter of our faith. Ito rin ang isang kaya nakaya niya na sabihin kay Timothy. At yun din ang sinasabi ng ating Panginoon sa atin. Ano man ang ating situation, ipagpatuloy natin. Ang dapat natin gawin bilang mananampalataya. Focus tayo sa Diyos. Focus tayo sa magandang balita. Ano man ang ating situation, sabi dito, in season or out of season, mahirap, madali, okay ang ating situation, ituloy pa rin natin na ihayag ang salita ng Diyos. Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort
with all long-suffering and teaching, for the time will come, at ito ang talagang pinakadelikado na mangyari. When they will not endure sound doctrine, but according to their desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Huwag po nating hayaan na maraming mawawala dahil nga ang gusto lang ng tao ay marinig ang gusto nilang pakinggan. Na ayaw nilang pakinggan ang katotohanan. Ano man ang ating situation, because we know, sabi dito, that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ano ang panawagan ng Diyos para sa bawat mananampalataya? Ano yung ating naging commitment sa ating Diyos? Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay, in-entrust natin ang ating buhay sa Kanya. Nagpasalamat tayo dahil iniligtas niya tayo at meron na tayong buhay na walang hanggan. Meron ba tayong parang sinabing, Diyos, Panginoon, ito ang ginawa mo sa akin para sa aking kaligtasan. Ano rin kaya ang aking magagawa para sa iyo? Tinanong ba natin yan sa Diyos? O kaya, ano kaya ang pwede kong gagawin din para sa Diyos? Dahil sa pag-ibig niya sa akin, dahil sa ginawa niya sa akin, dahil iniligtas niya ako, ano rin kaya ang dapat kong gawin para sa Diyos? Natanong ba natin yan sa ating sarili? At meron ba pagkatapos niyon, ito ang dapat kong gagawin? Ito rin ang aking commitment. Yung commitment na yan ba ay nagbago dahil pabago-bago ang ating situation? Depende ba sa sitwasyon para magawa natin itong commitment na ito? Dahil ba sa sitwasyon na yan ay sabihin natin, bakasyon muna ako. Saka na lang, pag okay na yung aking situation. Tignan po natin si Paul bilang example. Mahirap yung kanyang situation, pero hindi niya yun sinayang. Kundi nakita niya yun bilang isang opportunity para may pagpatuloy yung nagagawin niya, yung panawagan ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, naniniwala ko na lahat tayo ay tinawag ng Diyos. At meron siyang gustong ipagawa sa atin. Yung sitwasyon, hindi po yon ang magiging dahilan, kagaya ni Paul, para hindi natin gawin ang dapat natin gawin. Pag-pray po natin, hingi tayo ng tulong. Kagaya ni Paul, humingi pa rin siya ng prayer. At lahat tayo kailangan natin na manalangin para magawa natin ang dapat natin gawin, anuman ang ating sitwasyon. Maraming salamat po, aming Panginoon. Opo, salamat dahil ikaw ang nagligtas sa amin. At dahil dito, habang kami ay buhay, meron ka rin pinapagawa sa amin. Kami po ay humingi ng kapatawaran sa mga pagkakataon na hindi namin ito nagawa, na marami kaming rason. Kaya hindi namin ginawa o ginagawa ang pinapagawa mo sa amin. Na minsan, sabi namin, ito ang aming sitwasyon, hindi namin kaya. Wala kaming magagawa. Pero aming Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin para kagaya ni Paul
na mahirap man yung kanyang situation, pero tulungan mo rin kami para makita namin na iyon pala isang opportunity para may pagpatuloy namin ang aming pagsisilbi sa inyo. Tulungan mo po kami para talagang makapag-focus pa rin kami sa inyo. Magawa namin yung nararapat namin gawin. At magkakaroon kami, kagaya ni Paul, ng tunay na kagalakan anumang sitwasyon ang aming hinahanap. Kagalakan dahil na ipagpapatuloy pa rin namin ang aming pagsisilbi sa inyo. Kagalakan dahil ikaw ay aming inihahayag sa ibang tao. Kagalakan dahil maraming tao ang nakakilala sa iyo at sila rin ay maliligtas dahil nalaman nila ang katotohanan na ikaw lamang aming Panginoong Hesus ang makapagligtas sa kanila. Kaya, andito kami, bawat isa sa amin, aming Panginoon. Muli, sinusuko namin ang aming buhay sa iyo. Tulungan mo kami para magawa namin yung dapat namin gawin sa pagtawag mo at pagligtas mo sa bawat isa sa amin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.